Matapos sabihin ni Javier na maghahatid lang siya ng pagkain ay pinapasok na siya ng mga gwardya. Naabutan ni Javier na nakaupo sa gilid ng dingding si Celso sa loob ng kanyang selda. Napatayo ang binatilyo nang makita siya. Inabot kaagad ni Javier ang mangkok ng sopas kay Celso. Nalaman niyang hindi pa pala ito kumakain mula kanina dahil ayaw pagbigyan ng mga gwardya ang ina ni Celso na dalawin siya. Ito'y ayon na rin sa ilalim ng kautusan ng hari. Mahigpit ang pagbabantay nila kay Celso. Bawat oras ay lumilibot ang mga bantay upang tiyaking hindi gagawa ng anumang kabulastugan si Celso sa kulungan. Akala ko lang baka gusto mo ng pagkain. Umupo si Javier sa tabi ni Celso matapos isara ng kawal ang pinto. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na di masyado nakahiligan ni Tio ang magluto gaya ng alam mo. Biro pa ni Javier at natawa naman si Celso. Medyo nawala ang lungkot nito. Ayos lang. Ang mahalaga hindi niya hinahaluan ng singkamas ng sopas. Salamat rito, Javier. Salamat at naisip mong dalawin ako. Napakabuti mo sa akin. Pasasalamat naman ni Celso kay Javier. Humigop ito ng mainit na sabaw ng sopas. Kinampay ni Javier ang kamay upang sabihing maliit na bagay lang ang ginagawa niya para kay Celso. Gayunpaman, sinabi ni Celso na siya lang ang bukod tanging nakaalala sa kanya maliban sa kanyang ina na hindi pa alam kung dadalawin ba siya nito o hahayaan siyang mabulok sa kulungan. Pero sinabi sa kanya ni Javier na hindi pa muna pinapayagan ng ina niyang dumalaw hanggat hindi pa nabibigyang linaw ang kaso. Ngunit kahit ano pang sabihin ni Javier ay patuloy pa rin sa pagtanggi ang binatilyo at nanindigan na wala siyang ginawang paglabag mula sa binibintang sa kanya. Alam mong gusto kitang tulungan, Celso. Kung kaya ko lang, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Saad pa ni Javier. Napangiti naman si Celso sa narinig, ngunit hindi pa rin ito maiwasang malungkot sa naging desisyon ng hari sa kanya. Masakit sa kanyang isipin na ang taong pinaglilingkuran niya simula ng matagal na panahon ay wala palang tiwala sa kanya. Mabigat ito para kay Celso. Narinig mo naman ang hari. Wala makakatulong sa akin ngayon, Javier. Medyo galit na wika ni Celso. Ngunit nananatiling mahinahon si Javier sapagkat ramdam din niya kung ano ang bigat na nararamdaman ni Celso. Ilang beses na rin niyang naranasang makulong at maghirap sa madilim na seldang ito, lalo na kung mag-isa lang siya. Kaya alam niya ang pakiramdam ni Celso na bawat oras ay dadapuan ka ng takot sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Gayunpaman, sa loob ng puso ni Celso ay masaya siya dahil may isa pang taong nagtitiwala at naniniwala na wala talaga siyang kasalanan. Ngunit anong totoong dahilan kung bakit siya dinalaw ni Javier gayong hindi naman sila magkaibigan? Hindi niya maintindihan ang pagmamalasakit na pinapakita ni Javier, kaya naman diretsahan niyang tinanungan tungkol dito upang malaman kung ano ba talaga ang totoong layunin ni Javier kung bakit ginagawa ang bagay na ito. Kilala kita, Celso. Ano man ang ginawa mo, hindi ako naniniwalang may sinasadya kang anumang pinsala. Hindi ako naniniwalang magagawa mo iyon. Ani ni Javier. Ngunit wala lang imig si Celso. Tila tinatanggap na ang kanyang mapait na kapalaran. Nakadama ng lungkot si Javier sa reaksyon ni Celso. Subalit sinisikap niya na makakuha sa kanya ng higit pang impormasyon mula sa nangyaring insidente. Malakas kasi ang paniniwala niya na tiyak may higit pa sa kwento kaysa nakikita ng mga mata niya. Wala nga akong ginagawang masama. Isang malaking karangalan para sa akin ang pagsilbihan ng hari. Hindi ko magagawa ang bagay na ibinibintang sa akin. Wika pa ni Celso. Tumingin siya sa pinto nang mapansing may dumaang gwardya. Sinabi ni Javier na hayaan lang ito. Pero may nangyayaring kakaiba, di ba? Saad ni Javier, sabay mahina niyang tinapik ang tuhod ni Celso. Hindi, wala. Umiiling na sabi ni Celso, ngunit hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Dito nahalata ni Javier na may itinatago talaga si Celso na ayaw nitong sabihin. Pakiusap, Celso. Alam ko wala kang kasalanan.
Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyari. Pakiusap ni Javier. Ngunit tila nag-aalangan si Celso na ipagtapat kay Javier ang mga nalalaman niya tungkol sa salarin. Hindi. Ayoko. Magagalit siya. Natakot si Celso. Sino? Ibinaba ni Celso ang mangkok. Lumingon si Javier upang makasigurong walang gwardya na makakarinig sa kanilang pag-uusap. Pinilit ni Javier na pagsalitain ito at dahil sa kanyang kakulitan, napilitan si Celso na ibunyag ang kanyang nalalaman tungkol sa nangyari ilang gabi na ang nakakalipas. Habang natutulog siya sa kwadra upang bantayan ng isang kabayong may sipon, may naramdaman siyang tao na tila pumasok sa kwadra. Bumangon siya upang alamin kung sino ito. Pagdating sa kulungan ng kabayo ay may nakita siyang isang tao na nakasuot ng asul na balabal na nakikialam sa saddle ng kabayo ng hari. Sa biglang pagharap ng taong ito, nahuli siyang nagmamanman sa kanya, kaya tumakbo si Celso, ngunit nahabol siya ng nakabalabal. Dito pinagbantaan siya na kung magsasalita tungkol sa kanyang nakita, ay ang buhay ng kanyang ina ang malalagay sa alanganin. Tandang-tanda ko pa ang mukha niya. Hindi ko talaga makakalimutan. Kahit pa makulay at makapal ang suot niyang balabal. Kilalang kilala ko siya at maaaring kilala mo rin ito. Ngunit posibleng hindi mo rin ako paniwalaan kapag sinabi ko kung sino siya. Nag-aalangan si Celso na ibunyag ang taong ito kay Javier dahil nangangamba siya sa kaligtasan ng kanyang ina. Sigurado siya na kapag nagsalita siya ng anuman tungkol dito ay malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang ina. Pupuntiryahin ito ng salarin habang siya ay nakakulong sa piitan. Maaari itong paslangin gaya ng pagtatangkang ginawa sa hari. Napalingon si Celso nang maramdamang tila may mga yabag na naglalakad sa labas ng tarangkahan. Sa tingin nila ay lumabas ang gwardya para kumuha ng makakain. Sige, ayos lang. Sabihin mo lang sa akin kung sino siya para matulungan kita makalabas rito. Wika ni Javier. Noong gabing iyon, alam ko may hindi tama. Iba ang ihip ng hangin sa akin. Napakamaalinsangan. Sinubukan kong lumayo para magbigay babala sa taong iyon, ngunit nakita niya ako. Sinabi niya sa akin na kapag sinabi ko ang anumang nakita ko, pupuntahan niya ang aking ina. Kukunin siya at gigilitan niya sa lalamunan. Lintaya ni Celso, pero nag-alangan pa rin itong ipahayag ang salarin. Celso, sino ang taong yun? Pangungulit ni Javier. Hindi ko kaya. Natatakot si Celso na ibigay kay Javier ang pangalan nito dahil baka totohanin ng taong ito ang bantang kukunin niya ang kanyang ina at papatayin. Celso, pakiusap sabihin mo na sa akin. Ito lang ang tanging pagkakataon na meron ka. Bibitayin ka kung hindi ka magsasalita. Pakiusap ni Javier kay Celso. At papatayin din niya ang aking ina kung sasabihin ko sa iyo kung sino siya. Natatakot na tugon ng binatilyo. Celso, kaya kitang tulungan sa bagay na yan. Basta makipagtulungan ka lang sa akin. Paniniguro ni Javier. Hindi. Kung ang ibig sabihin nito, siya ang mamamatay sa halip na ako. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ang nanay ko ang magdusa. Pagdidiin ni Celso. Dahil dito, hindi na ito nakumbinsi pa ni Javier. Bagkus, dinala ni Javier ang balitang ito kay Haring Jericho upang ipaalam ang mga nalaman niya kay Celso. Hindi nga talaga siya nagkamali na isang frame-up lang ang nangyari at wala talagang kinalaman si Celso sa naturang insidente. Ayaw lang makialam ni Celso dahil pinagbabantaan ng salarin ng buhay nilang mag-ina. Pagdating ni Javier sa Royal Chambers, naabutan niyang nakaupo sa lamesa si Haring Jericho habang nilalambing ito ng kanyang asawang si Reyna Michelle. Gayunpaman, sinabi agad ni Javier na kakagaling lang niya ng kulungan at nakausap si Celso. Pumunta ka talaga sa piitan para makita si Celso? Medyo galit na tanong ng batang hari. Oo. Maiksing sagot ni Javier. Kanina pa natin to pinag-usapan, Javier. Narinig na natin kung ano ang sinabi niya. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling.
Pasigaw na sabi ni Haring Jericho. Walang tumatanggi sa krimen, kamahalan. Ngunit ang tanging bahagi na ginampanan ni Celso ay ang makitang tapos na ito. Saad ni Javier na ikinagulat naman ni Haring Jericho dahil nauunawaan ito kung anong nais iparating ni Javier. Pati si Reyna Michelle ay gulat din. Sinabi niya ito mismo sa'yo? Seryosong tanong ng hari. 5 minuto pa lang ang nakalipas. Tugon ni Javier. Kung ganon, sino raw ang salarin? Tanong uli ng hari. Hindi niya masabi. Natatakot siya. Tinakot nila siya. Pinagbantaan siyang papatayin ng kanyang ina kapag nagsalita siya. Pahayag ni Javier. Napatayo si Haring Jericho para pumunta sa piitan upang makausap ang binatilyo ng harapan. Naglakad sila patungo sa pinto. Saan ka pupunta, mahal? Tanong bigla ni Reyna Michelle. Napalingon sina Haring Jericho at Javier. Kailangan ko siyang makausap. Pupunta ako sa piitan para malaman kung sino ang salarin. Nagpatuloy si Haring Jericho at tinawakan ng seradura. Lumingon si Javier para sumunod. Kinabahan tuloy si Reyna Michelle sa gagawin ni Haring Jericho. Kaya nag-isip kaagad ito ng rason kung paano pipigilan ng asawa sa paglabas nito. Jericho, siguradong makakapaghintay pa tayo hanggang umaga. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. Baka naguguluhan pa siya ngayon. At saka hindi ba't sinabi sa'yo ni Mang Rigor na kailangan mo ng sapat na pahinga? Hayaan mong gumaling pa ang iyong mga pinsala. Mas lalala lang ang mga sugat mo. Saad ni Reyna Michelle. Ayos lang ako, mahal. Gusto ko lang marinig kung ano ang sasabihin niya. Binuksan ni Haring Jericho ang pinto. Oo, malalaman din natin yun. Pero ang mahalaga para sa ngayon ay ang magpahinga. Kailangan mo yun. At naniniwala akong kailangan din yun ni Celso. Hayaan muna natin siya. Paglalambing ng Reyna. Dahil dito, hindi na ituloy ni Haring Jericho ang pagbukas sa pintuan. Ngunit sasabihin na ni Celso ang lahat ng nais niyang sabihin ngayon. Halatang natatakot siya at hindi siya sigurado kung anong gagawin. Napahinto sa sasabihin si Haring Jericho nang sumabat kaagad ang Reyna. Huwag mo siyang pilitin. Hayaan mong pag-isipan niya pa ito at baka pagsapit ng umaga ay handa na siyang sabihin ng lahat. Wika ni Reyna Michelle kasabay ang mapang-akit na tingin nito. Parehong dumapo ang tingin ni Javier sa mag-asawa, ngunit mas naguguluhan siya sa sinabi ng babae. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng Reyna. Tumagal ng ilang minuto si Haring Jericho sa likod ng pintuan habang nag-iisip kung ano nga ba ang magandang gagawin. Maya-maya ay isinara niya ang pinto. Natuwa si Reyna Michelle nang makumbinsi ang asawa na ipagpabukas na ang pagbisita kay Celso. Sa palagay, tama ka, mahal. Sabay nilapitan ni Haring Jericho ang asawang nakatayo sa lamesa. Nagkatinginan pa sina Reyna Michelle at Javier bago lumingon para sundan si Haring Jericho. Sinundan siya ng tingin ni Javier habang naglalakad. Napansin nito na tila may kakaiba sa Reyna, subalit hindi na lang ito binigyang pansin ni Javier dahil baka nag-aalala lamang siya sa kalusugan ng hari. Sa halip na mangulit ay nagpasyang lumabas ng silid si Javier at maingat na isinara ang pinto. Umuwing dismayado si Javier sa bahay, ngunit napansin siya ng tiyuhin na nakabusangot kaya ipinagtapat niya rito ang tila kakaibang ikinikilos ni Reyna Michelle. Sa halip na magtaka ang manggagamot, ipinagpalagay na lamang niya ito bilang isang mapait sa karanasan sa Dark Tower na hanggang sa kamatayan ni Eliseo ay pilit pa rin itong inaalala. Naisip ni Mang Rigor na baka dumadaan pa rin sa matinding pagsubok si Reyna Michelle at masakit para dito nakalimutan na lang ang nangyari. Pero sinabi ni Javier na walang kinalaman ng malagim na nangyari sa Dark Tower sa kasalukuyang estado ng Reyna. Nakikita naman na mukhang nakakabawi na ito mula sa mapait na kahapon. Ngunit iginiit pa rin ni Mang Rigor na imbes na pagdudahan ay intindihin na lamang ni Javier ang Reyna
dahil masakit mawalan ng minamahal, lalo na ito ay kapamilya mo pa. Napatango na lang si Javier, ngunit nanatili pa ring nag-aalala sa kaduda-dudang ikinilos ng Reyna. Napaupo si Javier sa parihabang mesa nang hainan siya ng tsuhin ng isang masarap na hapunan. Natuon ang tingin ni Javier sa pagkain, pero tumatakbo pa rin sa isipan niya ang mga ibinunyag ni Celso. Naging malaking palaisipan sa kanya kung sinong individual ang nagbabanta sa buhay ni Celso. Malabo naman si Raya ang gumawa nito dahil walang halong mahika ang insidente. "Hindi mo ba gagalawin yan?" Tanong ng tsuhin nang nakatitig lang sa pagkain si Javier. Bakas sa muka na ang lalim ng kanyang iniisip. Hinulaan ni Mang Rigor kung patuloy pa rin niyang iniisip ang tungkol kay Celso. Tumango si Javier, ngunit higit pa roon ang iniisip niya. "May napansin ka pa bang kakaiba kay Michelle nitong mga nakaraang araw?" Seryosong tanong ni Javier. "Wala akong napansin. Bakit?" Balik tanong ng tsuhin. "Hindi ako sigurado eh." Saad ni Javier. Napabuntong hininga si Mang Rigor at naisip na baka inaalala pa rin ito ang napansing kakaiba sa mga ikinikilos ng Reyna. "May sinabi ba siya? May nagawa ba siya?" Sunod-sunod na tanong ni Mang Rigor. Umiling ng bahagya si Javier. "Wala masyadong partikular, pero sa tingin ko, magmula nung magbalik siya mula sa Torre ay tila wala na siya sa kanyang sarili. Parang nabalot na siya ng takot o kaya isang bagay na hindi niya sinasabi." Tugon ni Javier. "Bakit? May nakakagulat pa ba roon? Nawalan siya ng mahal sa buhay, nag-iisang kapatid. Si Eliseo lang ang tanging pamilyang mayroon siya. At ang kalungkutan ay nagpapabago sa ugali ng tao. Javier, yan ang lagi mong tatandaan. Ituloy mo na ang pagkain at baka mapanis pa yan sa kakatitig mo lang." Turan pa ni Mang Rigor. "Alam ko naman yun pero..." Napahinto si Javier. "Saka, masasabi lang natin kung may kakaiba nga kung sasabihin lang niya kung anong pinagdaanan niya kay Raya. Tiyak, pati ako magdududa rin." Saad ng tsuhin. "Yan nga din ang nagpapakaba sa akin. Baka may kung anong itinanim siya sa utak ni Michelle na hindi natin alam. Isang masamang bagay na ayaw natin mangyari." Wika naman ni Javier at napaisip naman si Mang Rigor sa kanyang sinabi. Nang gabing iyon, si Reyna Michelle ay gumawa ng isang lihim na pagbisita kay Celso. Subalit habang ito'y pababa pa lang na hagdanan, napansin niya ang dalawang gwardya na nagbabantay sa tarangkahan. Naglalaro ang mga ito ng baraha habang nagkakape para hindi antukin. Nag-isip sandali si Reyna Michelle kung paano siya makakalusot. Sa pag-iisip niya ay nahagip ng kanyang mga mata ang ilalim ng lamesa. May nakita siyang bakal na rehas sa ilalim nito. Naisip ni Reyna Michelle na kung gagamit siya ng tuyong dahon ng soporific herb ay maaari niyang mapatulog ang mga bantay. Dali-dali siyang nagpunta sa pantry upang kumuha nito. Nang makabalik si Reyna Michelle ay bumaba siya sa pasamano sa ilalim ng tinutungtungan ng mga gwardya at inilagay niya ang tuyong dahon sa bakal na rehas na nakabalot sa piraso ng tela. Pagkatapos ay sinindihan niya ito. Umalis kaagad siya nang unti-unting kumalat ang usok paakyat sa mga siwang ng rehas. Sumilip sa gilid ng pader si Reyna Michelle at natuwa siya nang makitang dahan-dahang nahihimatay mula sa upuan ang mga gwardya sa usok na nalanghap mula sa soporific herb. Malayang nakadaan si Reyna Michelle nang mapabagsak niya ang mga bantay sa sahig at pumasok siya sa bilangguan. Nang makarating sa selda ni Celso ay tinawag niya sa rehas si Celso upang tiyaking dito na wala siyang dapat ipag-alala dahil ligtas pa rin ang kanyang ina. Nakahinga ng maluwag si Celso sa magandang balita. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may ihahatid pang sorpresa sa kanya si Reyna Michelle. "Paano ka nga pala nakapasok dito? Di ba't ipinagbabawal ng hari ang pagbisita ng ganitong oras?" Taka ni Celso. "Wala kang dapat ipag-alala, Celso.
Gusto lang kitang makausap ngayon tungkol sa isang bagay. Wika ni Reyna Michelle na suot ng makulay na balabal kaya hindi napansin ni Celso ang punyal na nakatago sa likod nito. Pero wala akong sinabi sa kanila. Kabadong sagot naman ni Celso. Ngumiti ng peke si Reyna Michelle. Shh! Alam ko. Lumapit ka rito at may bubulong ako sa'yo. Isang napakahalagang bagay na dapat mong malaman. Napatayo naman si Celso at naglakad palapit sa mga rehas ng selda. Natuwa si Reyna Michelle at mas lalong humigpit ang paghawak niya sa mahabang punyal. Ayaw nating may ibang makarinig nun, hindi ba? Saad ni Reyna Michelle. Ngiting tumango naman si Celso. Wala akong sinabing pangalan. Hindi kita binanggit kahit kanino man. Kabado ngunit nakangiti si Celso. Naniniwala ako sa'yo. Bahagyang ngumiti ang Reyna. Kung ganun, ligtas na ba ang nanay ko? Hindi mo na ba siya sasaktan? Paniniguro naman ni Celso. Oo, buhay at maayos ang nanay mo. Pero hindi siya ang problema, kundi ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Celso. Ano? Ako? Tumangulang si Reyna Michelle. Alam mo, Celso, hindi lang yun ang masasabi mo. Higit pa roon kapag kaharap mo na ang asawa ko. Hinugot ni Reyna Michelle ang punyal sa katinarak sa leeg ni Celso. Bumagsak sa sahig si Celso nang manghina agad mula sa badhabadhang dugo na dumaloy sa wasak niyang lalamunan. Mabilis na tumirik ang mga mata ni Celso habang nanginginig ang mga labi. Naging dahilan nito para kapusin siya ng hininga hanggang sa tuluyang mawalan na ng buhay habang tumutulo ang kanyang mga luha habang nakatitig sa nakangiting si Reyna Michelle. Ngayon, naiintindihan mo na? Sarcastic na tinalikuran ni Reyna Michelle ang nakahilatang katawan ni Celso sa loob ng kanyang selda. Agaran itong namatay matapos malunod sa sariling dugo. Kinaumagahan, nakarating ang masalimuot na balita kay Haring Jericho hingil sa kalunos-lunos na nangyari kay Celso sa loob ng selda. Kasalukuyang sinusuri ni Mang Rigor ang malamig na katawan ni Celso nang pumasok sa loob si Haring Jericho. Halos manlambot ang mga tuhod ni Haring Jericho sa nadatnan niya. Lumuhod siya sa tabi ni Mang Rigor. Pagkatapos nito ay napatingin siya saglit kay Javier na malungkot na nakatayo sa likod ng pinto katabi ni Ramon na hindi masikmurang tingnan ang nangyari sa binatilyo. Nakadama siya ng pagsisisi dahil kung pinuntahan niya na sana si Celso kagabi ay maaaring buhay pa ito ngayon at nahuli na nila kaagad ang salarin na siyang may pakana ng lahat ng nangyayari. Napatiimbaga siyang napatingin sa patay na katawan ni Celso sa sobrang panghihinayang. Tinusok ng kung anong matulis na talim ang leeg niya. Nagdusa siya ng kaunti dahil doon. Kaya nalulungkot akong sabihin na namatay siyang hindi man lang makasigaw upang humingi ng saklolo. Paliwanag ni Mang Rigor. Bumaling si Haring Jericho kay Ramon. Nakausap mo ba ang mga bantay kagabi? Paanong nakalusot siya rito? Tanong ni Haring Jericho kay Ramon. Ayon sa kanilang salaysay, wala raw sila nakitang kakaiba, kamahalan. Tugon ni Ramon. Pumasok si Nicolas dala ang telang ginamit ni Reyna Michelle para patulugin ang mga bantay ng tarangkahan sa kulungan. Paano ang mga bantay sa tore? Bakit hindi nila itinaas ang alarma? Tanong pa ni Haring Jericho kay Ramon. Kamahalan, natagpuan po namin ito sa isang rehas na bakas sa silid ng mga bantay. Sabi ni Nicolas. Kinuha ito ni Mang Rigor at inamoy-amoy. Nagulat siya sa nalaman. Mga tuyong dahon. Isa po itong malakas na uri ng pampatulog, kamahalan. Nakaluhod pa rin si Haring Jericho sa tabi ng katawan ni Celso. Napailing siya bigla. Napakatanga ko! Napahimas sa noo si Haring Jericho. Sinuri naman ni Javier ang maliit na marka sa pintuan. Dapat kinausap ko na siya nung nagkaroon ako ng pagkakataon. Galit na sabi pa ni Haring Jericho. Jericho,
Sambit ni Javier nang mapaisip ito saglit. Ano? Tumayo si Haring Jericho. Kung sino man ang gumawa nito, ay tiyak na hindi estranghero sa Terra Veda. Alam niya ang daan mula sa pagpasok at paglabas dito. Walang dudang nasa loob pa rin siya ng kastilyong ito at aatake ulit kapag nalingat ka lang ng konti. Lintaya ni Javier. Sa kabilang dako, nagpunta si Reyna Michelle sa gubat upang makipagkita kay Raya para sabihin dito na nabigo ang kanilang plano. Pagdating niya sa tagpuan, marahan niyang inawakan ng isang baging ng punong balete at ngumiti. Naglakad siya papunta sa kung saan naghihintay sa kanya si Raya. Mahal na ginang. Nakangiting bati ni Raya. Nabigo ang plano. Buhay si Jericho. Agad na nabura ang ngiti ng mangkukulam pero nanatili pa rin itong kalmado. Pinaghinalaan ka ba niya? Tanong ni Raya. Hindi pa, pero nakita ko ng isang kwadradong bata. Sasabihin na sana niya sa kanila ang lahat. Sambit ni Reyna Michelle. Napaisip naman si Raya kung anong hakbang ang ginawa niya sa binatilyo. Kung ganon, tiyak mayroon ka din dalang magandang balita pagkatapos nito. Sarcastic na saad ni Raya. Ginawa ko agad ang dapat gawin. Matigas na sagot ni Reyna Michelle. Bahagyang nagka-interes naman si Raya mula sa pagbabagong aura ngayon ng Reyna. Mas gusto niya ang mga mata nito kumpara sa paraan ng pagtitig niya noon na bahid ng takot at pag-aalala. Mukhang sa palagay niya ay tuluyan na talagang nilamon ng galit at poot si Reyna Michelle sa nangyari sa kanyang kapatid. Kilala ko ang batang iyon. Ngayon sa pagkawala ni Celso, kailangan mong humanap ng iba para pumalit sa pwesto niya. Kapag namatay si Jericho, kailangan mong lampasan ng lahat ng hinala. Dapat kang magkaroon ng suporta sa mga kabalyero para sa kanilang katapatan upang magiging malinaw ang iyong landas patungo sa trono. Mahabang lintaya ni Raya. Pero anong magiging silbi ng lahat ng ito? Buhay pa si Jericho. Paano ko siya mapapatay? Tanong ng Reyna. Sa ngayon, maghintay ka. Makukuha mo rin ang lahat ng kailangan mo para matapos ang trabaho. Ani ni Raya. Pero dinoble ni Jericho ang bantay at may mga kawal din na nagpapatrol sa palasyo araw at gabi. Hindi ko kayang sumugal ng ganoong oras. Bahagyang nakadama ng takot si Reyna Michelle sa pinaplano ni Raya dahil pag tinangka niyang pumuslit sa gabi, pihadong mauhuli siya ng mga gwardya at sa kanya ibabagsak ang lahat. Umurong ang tapang ni Reyna Michelle sa mga gustong mangyari ni Raya dahil naisip niya para siyang papasok sa butas ng karayom kung lalabas siya ng walang rason. Michelle, kumalma ka. Ako ang lalapit sa iyo. Hindi mo na kailangan lumabas para makipagkita sa akin. Sa susunod na magkita tayo, may bibigay ako sa iyo. Tinignan siya ni Reyna Michelle. Nangako si Raya na hindi ito mapapahama kapag nagtiwala siya sa plano niya. Bagamat nabigo ang una nilang balak, sinabi ni Raya na dapat mayroong ibang taong maituturo si Reyna Michelle na nagpakana ng lahat upang ligtas siya sa mga mata ng manguusig kapag namatay si Haring Jericho. Binilinan niya ng husto si Reyna Michelle na kailangan nitong makuha ang katapatan ng kabalyero upang masiguro ang kanyang karapatan sa trono. Maya-maya pa ay napatigil sila sa pag-uusap ng isang kabayo ang umuungol sa di kalayuan. Lumapit ang isang grupo ng mga kawal kasama si Kael sa tagpuan nang mamataan silang nakatayo at kahinahinala ang mga kilos. Hindi sila mamukaan ni Kael dahil nakatalikod sa kanya si Reyna Michelle samantalang may takip naman sa mukha si Raya. Bukod rito, nakasuot pa sila ng makulay na balabal kaya malabo silang mamukaan ni Kael lalo pat sa ganitong distansya. Nagpasyang lumapit si Kael para sitahin sila at tanungin kung ano ang ginagawa nila. Tumakbo ka na, ako nang bahala. Pagtataboy ni Raya kay Reyna Michelle. Hinatak ni Reyna Michelle ang kanyang hood at tumakbo palayo. Si Raya ay naglakad lamang papunta sa kabilang direksyon.
Pinaikot ni Kael ang kanyang kabayo at mas piniling sundan ang direksyon ng pinuntahan ni Reyna Michelle. Hinabol niya ang taong nakasuot ng kulay na asul na balabal na may mga palamuting burda sa laylayan. Sa pagsunod-sunod niya dito ay sumulpot si Raya sa likuran niya nang hindi niya nalalaman at hinila siya ni Raya paalis mula sa kanyang kabayo gamit ang malakas na mahika. Ah! Tumilapon si Kael palayo na agad nawalan ng malay nang mauntog ang kanyang ulo sa isang puno. Nag-iwan lang ng nakakalokang ngiti si Raya bago umalis sa lugar. Samantala, tumatakbo pa rin sa kakahuyan si Reyna Michelle at nang makarating siya sa likod ng kastilyo, luminga-linga siya sa buong paligid. Nang masiguro niyang walang sumusunod sa kanya ay inayos niya ang balabal para hindi halata na kakagaling niya lang sa labas. Matapos nito ay mahinahon siyang naglakad patungo sa maliit na tarangkahan ng kastilyo kung saan dito siya palaging dumadaan tuwing nakikipagkita siya kay Raya. Si Javier ay pasipol-sipol na naglalakad sa palace corridor nang nagmamadaling pumasok si Reyna Michelle sa isang pintuan. Narinig ni Javier ang mga mabibilis na yabag niya kaya napalingon ito sa likuran. Michelle? Tumigil siya at lumingon kay Javier. Lumapit ng may bahid ng pagtataka si Javier sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Nag-aalala si Jericho. Akala niya may nangyaring masama sa'yo. Nagtatakang tanong ni Javier. Kung ganun, hindi niya na kailangan mag-alala. Nandito na ako. Pumunta lang ako sa parang dahil naisipan kong dalawin ang puntod ni Eliseo. Minsan kailangan ko lang ng oras sa sarili ko. Palusot ni Reyna Michelle. Napatango naman ang bahagya si Javier. Naiintindihan ko, pero mag-iingat ka. Isang patrol daw ang inatake ngayon sa kakahuyan, ilang minuto lang ang nakakalipas. Inaalam pa nila kung sino ito. Pahayag ni Javier. Nakaramdam ng kaba si Reyna Michelle, ngunit nanatili itong kalmado at umaktong normal. Sinusubukan rin niyang kumilos na parang nagulat siya at pagkatapos ay malungkot na tumingin kay Javier upang ipakita na medyo apektado siya sa nangyari. Napansin ni Javier na parang may punit ang ibabang laylayan ng balabal ni Reyna Michelle. Hindi ito naramdaman ni Reyna Michelle dahil sa pagmamadali niya. Sumabit ang kanyang balabal na siyang nag-iwan ng isang pirasong ng tela sa isang tangkay ng halaman sa loob ng kakahuyan. Nalingid sa kanyang kaalaman ay ito ang magtuturo kay Javier para makumpirmang siya ang tunay na salarin. Oh, wala akong ideya. Salamat pala sa payo, Javier. Mas mag-iingat na ako sa susunod. Sige, tutuloy na ako. Nakangiting iniwan ni Reyna Michelle si Javier na nakangiti rin sa kanya. May bahid ito ng konting pagdududa habang hinahatid ng tingin ng Reyna. Makalipas ng ilang sandali, ginagamot ni Mang Rigor ang sugat sa ulo ni Kael matapos itong matagpuan ng mga kawal na walang malay na nakahandusay sa kakahuyan. Nakatutok ang mga mata ni Javier at Haring Jericho kay Kael na hinihintay na matapos ang paggamot sa kanya. Walang senyales ng nabaling buto, maliban sa mga galos at maliit na sugat sa ulo. Wika ni Mang Rigor matapos magamot si Kael. Tumango si Kael bilang pasasalamat. Minaalala ka ba sa nangyari bago ka mawalan ng malay? Seryosong tanong ni Haring Jericho kay Kael. Wala naman. Noong sandaling hinahabol ko sila sa bandang masukal na bahagi, nagulat na lang ako nang tila may humatak sa akin sa likod. Tapos ayun, napahiga na ako sa lupa. Bukod doon, wala na ako ibang naaalala. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari pagkatapos nun. Tugon naman ni Kael. Pero sigurado ka bang gawa iyon ng mahika? Kasunod na tanong ni Haring Jericho. Tumango ng bahagya si Kael. Walang duda. Makapangyarihan din. Ramdam ko kung paano ako hinatak ng hindi gumagamit ng mga kamay. Sigurado may kasamang salamangka iyon. Si Raya ba? Sabat naman ni Javier na nakatayo lang sa likod ng upuan ni Haring Jericho. Pwede naman.
Pero bakit nandun siya? Anong gagawin ni Raya sa gubat? Tanong naman ni Kael kay Javier na medyo naguguluhan pa rin sa nangyayari. Gayunpaman, nakakasiguro siya na gawa ng mahika ang pagkakahatak sa kanya mula sa likod. Ngunit hindi siya sigurado kung si Raya ba talaga ang gumawa nito sa kanya dahil naging malabo na para sa kanya ang mga pangyayari matapos siyang mag-blackout ng mauntog ng malakas sa puno. Baka may tinagpo siya. Maikling sagot ni Javier. Bakit siya pupunta sa kakahuyan? Anong gagawin nila dun? Tanong naman ni Haring Jericho kay Javier. Sigurado kumuha lang siya ng balita. Sigurado may isang individual siyang nakakasalamuha na nandito sa loob ng Terra Beda. Paliwanag ni Javier. Nagkatinginan naman si Mang Rigor at Kael na parehong nakuha ang gustong ipunto ni Javier. Tumayo si Haring Jericho sa upuan niya. Pwes, hanggat sa wala pa tayong matibay na basehan, ito ay magiging isang espekulasyon lamang. Tumingin si Haring Jericho sa magtiyuhin. Mang Rigor, tignan mo kung anong makikita niyo sa kakahuyan. Isama mo si Javier. Baka may isang bagay na naiwan doon na hindi natin napapansin. Utos ni Haring Jericho sa magtiyuhin. Gumalaw si Kael para sumama. Tutulungan ko kayo. Sinubukan niyang tumayo pero pinigilan siya ni Mang Rigor. Wala kang ibang gagawin kundi magpahinga lang, Kael. Utos siya na manggagamot. Tumayo si Mang Rigor at pumunta sa sulok upang kausapin si Javier tungkol sa ilang bagay. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay may isang pares na mga mata ang kanina pang nakatingin sa kanila. Narinig halos lahat ni Reyna Michelle ang kanilang pinag-uusapan habang ito ay nagtatago sa may likod ng salaming pader. Pinagmamasdan niya sila ng nakangiti habang lumalabas ng bulwagan si Haring Jericho. Matapos kausapin ng pamangkin ay nauna nang lumabas si Mang Rigor para iuwi muna ang kanyang mga gamit. Pero bago sumunod, naupo na muna si Javier sa tabi ni Kael habang ito ay nakatingin sa kawalan. Kinausap ito ni Javier hingil sa ilang mga bagay na hindi pa gaanong nagiging malinaw sa kanya. Isa rito ang pagbabalik ni Raya at ang kanyang mahiwagang kahalili na siyang kumikilos para kay Raya mula sa mga pinaplano nito kay Haring Jericho. Sa palagay ko hindi pa ito katapusan. Untag ni Javier. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka naman ni Kael. Kung sino man ang may pananagutan sa pag-atake sa buhay ni Jericho, ano pa ang pipigil sa kanila na subukan muli? Nasa likod pa rin ng salamin si Reyna Michelle na nakikinig sa usapan ni Kael at Javier. Wala silang pagkakataon. Nakataas na ang alarma sa buong bayan. Pati sa mga sulok ng kastilyo ay napuno na ng mga kawal. Bawat pasukan, bawat labasan ay mahigpit na binabantayan. Maniwala ka sa akin. Ligtas si Jericho hanggat nananatili siya sa loob ng Terra Beda. Paninigurado pa ni Kael kay Javier. Kaya nga lang, paano kung hindi talaga siya ligtas dito? Paano kung mali pala tayo na ang Terra Beda pala ang pinakadelikadong lugar na maaari niyang pagtaguan? Sino-sino ang maaaring magkaroon ng otoridad sa mga kwadra na maaaring kabisado ang mga daanan sa mga piitan? Sino ang nakakaalam na gagawin ni Celso ang lahat para protektahan ang kanyang ina? Kailangan mong manatiling malapit kay Jericho at gawin ang lahat para protektahan siya. Mahabang sabi ni Javier. Medyo naliwanagan naman si Kael sa kung anong hinihiling ni Javier. Ito ay ang manatiling malapit kay Haring Jericho sa lahat ng oras dahil naniniwala si Javier na ang traidor ay maaaring isang taong malapit sa kanya. Makakaasa ka, Javier. Sinisigurado ko sa iyong ligtas siya kapag nasa tabi niya ako. Tumango sila sa isa't isa at kinuha ni Javier ang bag na naiwan ni Mang Rigor at umalis na.